Pero eto, Diyos ko, usapin na naman ito. Usapin na naman dito, Sara, pumabor sa China. Naalala nyo ba yung panukala ng China na pinag-iingat yung mga mag-aaral nila tungkol sa estado ng seguridad sa Pilipinas? Naalala yon? Nagbigay sila ng direktiba na pinag-iingat ang kanilang mga Chinese citizen sa pagpunta sa Pilipinas. Imbes na si Sara kampihan ng Pilipinas at ayusin tayo, ipagtanggol tayo, mula sa ginawa ng China, abay sinusugan pa ang China. O eto yan, mga kaibigan. Vice President Sara Duterte has expressed support for China's recent travel advisory. Imbes na ilako tayo, putang na, sinusugan pa ang China which cautioned its students about an alleged rise in crimes targeting Chinese nationals in the Philippines. Imbes na ayusin niya, sabihin niya sa mga Chinese na gumagawa din ng krimen, sa mga Chino ay kapwa din mga Chino, ay pinag-ingat pa talaga ni Sara ang mga Chinese para puntahan ng Pilipinas. Well, sa atin naman, we don't care. Hindi kawalan ng mga inchik na yan kung pumunta man o hindi sa Pilipinas. Pero dito natin nakikita ngayon, aking mga kababayan, kung gaano ka-traidor itong si Sara Duterte na imbes na linisin, ipagtanggol ang Pilipinas, ay mas sinusulsulan pa ang China para maging mali ang paningin at pananaw nito sa ating bansa. Sabi dito ni Manang Trixie Martinez Weingarten, ubusin ng ICC pera ng mga dutahe. Una, hindi pwede basta madalaw si Digong. Ayan, meron ulit rally ang Switzerland sa September, ay sila nagpapalala na hindi ilalabas si Digong. Tama po. Bakit si Nelson Mandela nga nakulong, bata pa, nang lumabas ay lolo na at hindi yan pumatay. International Court humuli sa kanya at sa ibang lugar pa. Tama. Hindi na makakalayan si Digong. Paniwala na nga, sinasabi na nga ni Sara Duterte. Kahit na maging presidente pa si Sara, pero malabo mangyari yan, hindi niya kayang ilabas ang tatay. No way. Di ba? Kalukuhan. Kaya itong si Sara ang pambansang traidor ngayon.